ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 18, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan kasalo na bukas, March 19. Malakihang pagtaas sa pasahe sa domestic at international flights asahan na sa Abril. Grupo ng mga tricycle driver at operators na nanawagan ng 2 pisong fare hike sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Panukalang bigyan na kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Panukala ng mga miyendahan ng Biofuels Act, lusot na rin sa Kamara. Malacanang wala pang nakikitang dahilan para magdeklara ng state of national emergency sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo. Mga manufacturer ng mga pangunahing produkto hindi muna magtataas ng presyo sa susunod na 30 hanggang 60 araw ayon sa DTI. Metro News, mahigit 20,000 na abot kayang housing units bubuksan sa publiko sa Pag-ibig Regional Housing Fair sa Central Luzon. Sa ating balitang SNT, unang AI-powered hearing tester para sa mga bagong silang na sanggol sa Pilipinas na develop ng mga UP expert. Lifestyle News, sa Sakura 3 sa Japan, nagsimula ng mamulaklak sa 3 syudad. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa Billboard Hot 100 ang 1990 or 1978 song na ito po ng grupong Bee Gees. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang misis sa Thailand, pinapaupahan sa ibang babae ang kanyang mister. Okay. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo na kahapon ng LTFRB ang aprobadong taas pasahe para sa lahat ng pampublikong sasakyan na sisimulang ipatupad bukas March 19. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ang fare hike ay masusing pinag-aralan at sinusuportahan ng datos at pagsusuri ng ahensya kasama ang Department of Transportation o DOTR at Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Simula bukas, magkakaroon na ng pisong taas pasahe sa traditional jeepney habang 2 piso naman ang dagdag pasahe sa mga modern jeep. Ang mga ordinary bus naman sa Metro Manila ay magkakaroon ng 2 pisong pagtaas sa minimum fare habang 3 piso naman ang itataas sa minimum na pamasahe ng air-conditioned bus sa Metro Manila. Aabot naman sa 20 pesos ang itinaas ng base fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS habang inaprubahan naman ang 40 pesos na pagtaas sa flag down rate sa mga airport taxi. Samantala, kasalukuyang pang sumasailalim sa pag-aaral ang fare hike petition ng mga ordinary taxi at UB Express units. Samantala, ang motorcycle taxi at delivery riders siginiit na isama sa fare adjustment measures. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Nananawagan si House Committee on Transportation, Senior Vice Chairman at One Rider Party List, Representative Raj Gutierrez sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation na isama sa fare adjustment measures ang motorcycle taxi at delivery riders.
Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ng Kamara ay iginiit ni Gutierrez na hindi makatwiran na hindi isinama ang motorcycle taxi at delivery rider sa provisional fare increases na ipinagkaloob sa iba't ibang public utility vehicles. Di ni Gutierrez ang mga motorcycle taxi at delivery riders ay labis ding apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, gayon din ang lumalaking gastusin sa spare parts at maintenance. Giit ni Gutierrez, hindi dapat isantabi ang motorcycle taxi at delivery riders sa anumang hakbang o mekanismo na magpapagaan sa epekto sa pampublikong transportasyon ng krisis na dulot ng gulo sa gitnang silangan. Tulad po ng mga jeepney at provincial bus drivers, ang mga motorcycle taxi riders rin po natin ay apektado ng pataas ng presyo ng produktong petrolyo. Sila rin po ay apektado sa pagtaas ng presyo ng spare parts and maintenance. Hindi rin po sila exempted sa pagtaas ng presyo ng bilihin that every Filipino household now endures. This representation believes that hindi dapat mapag-iwanan ang mga motorcycle taxi riders at ang mga delivery riders. Mr. Speaker, as the whole of government works together to address these pressing challenges through fuel subsidies for some sectors, provisional fare hikes for others, and broader economic measures, let us remember that motorcycle taxi riders and delivery riders deserve equitable support and recognition. Yan po si Representative Raj Gutierrez. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, asahan na ang malaking pagtaas naman sa pamasahe sa domestic at international flights mula sa Abril. Makarang ilagay ng Civil Aeronautics Board o CAB sa Level 8 ang passenger fuel surcharge mula sa Level 4. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa CAB, ang ipatutupad nilang adjustment sa fuel surcharge ay bunsod ng pagtaas sa presyo ng jet fuel. Sa ilalim ng Level 8, maaaring magpataw ang mga airline ng fuel surcharge na 253 pesos hanggang 787 pesos para sa domestic flights mula sa dating 117. Ang taas, Darlene? Hanggang 342. Nakatumbas po ng 116% hanggang sa 130% na pagtaas. Para naman sa international flights, ang surcharge ay magiging 835.5 cents hanggang mahigit 6,000 pesos na depende pa sa distansya mula sa dating 385 pesos and 70 cents hanggang mahigit 2,000 pesos, nakatumbas ng 116% na pagtaas. Ipatutupad ang bagong rate mula April 1 hanggang 15. Samantala, PNP naka-full alert na para sa nationwide transport strike bukas. Libreng sakay ipatutupad. Detalye naman mula kay Angel Garcia. Angel. Naka-full alert na ang Philippine National Police sa nakatakdang nationwide transport strike bukas March 19. Ayon sa PNP, pinaigting na ng mga lokal na police commander lalo na sa urban areas ang monitoring sa mga posibleng maapektuhang lugar upang agad na makapaghanda at maprotektahan ng mga commuter at maging ang mga hindi lalahok sa welga. Bagamat kinikilala ng PNP ang hinaing ng transport sector, umaasa naman ang pambansang pulisya na muling pag-isipan naman ito ang pagsasagawa ng tigil pasada. Gayunpaman, tiniyak ng PNP ang kahandaang tumulong sa publiko lalo na sa mga pasaherong maapektuhan. Nauna nang nagdeklara ng tigil pasada ang grupong Piston bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Magkakaloob din ng libreng sakay ang PNP upang maserbisyohan ang mga commuter sakaling magkaroon ng kakulangan sa mga pampublikong transportasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Nananawagan ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP sa mga local government unit o LGU na itaas na rin ang pamasahe sa tricycle sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DWWW kay NACTODAP President Ariel Lim, sinabi nitong malaking tulong sa kita ng mga tricycle driver kung magkakaroon ng hanggang 2 pisong dagdag pasahe. Inihayag pa ni Lim na bago pa man lumala ang problema sa presyo ng mga produktong petrolyo ay isinusulong na nila ang taas pasahe lalo na sa mga probinsya. Actually, 2 weeks ago po, meron pong mga nananawagan na talaga, no? Bago pa po lumala itong cases na to. At amin po, 2 piso, no? Pwede na kasi po sa amin, ang kalimitan po dito sa Metro Manila is first kilometer o first 2 kilometer po yung sinisingil namin na una pong pamasahe na 10 piso po no. Pero ang kalimitan po kasi nangyayari sa amin, ma'am, kami po ay sumasabay lang kasi kalimitan po ang mga local government units nag-aantay po muna ng pagtaas sa jeepney bago po kami bigyan. Kahit mag-file kami, aantayin po muna pag umakyat na po yung presyo ng pamasahe sa mga jeepney, saka lang po kami halos hinaharap ng aming lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Lim na sa ngayon ay maswerte na kung aabot sa 300 pesos hanggang 350 pesos ang kita nila sa pamamasada sa loob ng isang araw sa taas ng presyo ng gasolina. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Lim sa pamahalaan sa ibibigay na 5,000 pesos na cash assistance sa mga tricycle driver. Gayunpaman, sinabi ni Lim na kung magpapatuloy pa ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay hindi na rin sasapat ang naturang halaga. Samantala, DOH may panawagan sa publiko para sa kampanya na tuldukan ang sakit na tuberculosis sa bansa. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Gina. Hinihikayat ng Department of Health ang publiko na makiisa sa kampanya na naglalayong wakasan ng sakit na tuberculosis sa bansa. Partikular na tinawagan ng pansin ng DOH ang mga lider sa mga komunidad at iba pang sektor na makiisa sa Light Up PH para sa Pilipinas na tuberculosis-free. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DOH ang bawat lungsod at komunidad na sa Marso 24, alas 6 ng gabi, ay sabay-sabay na magsindi ng pulang ilaw bilang simbolo ng determinasyong wakasan ang TB sa bansa. Inaanyayahan ng DOH ang mga organizer na gumamit ng alternative energy sources, makiisa sa light-up ceremony gamit ang energy-efficient lighting sa loob lamang ng 5 minuto at maging bahagi ng adhikain. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras, 10 minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1982 o ang pagbibigay ng authority o kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa ilalim ng Senate Bill 1982, batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at sa koordinasyon sa DOE, binibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo kapag ang average na presyo ng Dubai crude ay umabot o lumagpas sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. Ang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay hindi dapat nalampas sa 1 taon at ang kapangyarihang ito ay maaari lamang gamitin hanggang December 31, 2028. Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa naman sa Kamara ang House Bill 8469 o panukalang Oil Price Stabilization Act na mag-aamyenda sa Section 5 ng Biofuels Act of 2006. Nakapaloob sa panukala ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para pansamantalang suspindihin ang mandatory na paggamit ng locally sourced biofuel sa loob ng 1 taon. Layunin nito na maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na presyo kapag ang blended fuel ay mas mahal na ng 5% kumpara sa purong gasolina o diesel. Paghahayag naman ng Senado ng suporta laban sa extrajudicial rendition o pagsuko sa isang Pilipino laban sa dayuhang korte pinagtibay na sa Senado. Narito naman ang report ni Conde Bata. Conde.
Inaprubahan na ng mga senador ang resolusyon na naghahayag ng posisyon ng Senado laban sa extrajudicial rendition o pagsuko sa sinumang Pilipino sa dayuhang korte o jurisdiksyon. Sa pinagtibay na Senate Resolution No. 307, nakasaad na dapat bigyan ng pagkakataon ang isang Pilipino na makadulog sa lokal na korte sa bansa para sa legal remedies bago sila isuko o extradite sa ibang bansa. Matatandaang isinulong ito ng 9 na senador na kasapi ng minorya matapos na ilabas ng International Criminal Court o ICC ang listahan ng mga sinasabing co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinatupad noon na kampanya kontra iligal na droga. Bumoto naman kontra sa resolusyon sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pinunan ni Hontiveros sa mga nakalilitong legal concepts pero ang totoo ay pinatutungkulan dito ang pagsuko sa ICC kay Duterte. Iginit ni Hontiveros na hindi pagkakait ng due process ang pagdulog sa ICC at sa halip ang ICC mismo ang due process kung saan marami nang nai-avail na karapatan ang dating Pangulo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tinablan ng Malacanang ang panawagang magdeklara ng State of National Emergency para makontrol ng gobyerno ang oil industry sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang dahilan para magdeklara ng State of National Emergency si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi naman kritikal ang sitwasyon sa ngayon. Sinabi rin ni Castro na aktibong nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil company para bantayan ang galaw ng presyo. Nananawagan naman si Castro na iwasan ang pagpapalaganap ng takot dahil kontrolado naman ng pamahalaan ng sitwasyon kaya walaan niyang dapat ikapangamba ang publiko. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Iminungkahi po ni House Deputy Speaker Raymond Mendoza ang pagdedeklara ng State of National Emergency dahil sa epekto ng giyera sa Middle East sa presyon ng petrolyo. Akusasyon naman ng ICC lawyer na si Nicholas Kaufman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pamumulitika lamang ayon sa palasyo. Itali po ihatid ni Chanel Salazar. Umalag ang Malacanang sa umunoy pamumulitika ng ICC lawyer na si Atty. Nicholas Kaufman matapos itong akusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtataksil kaugnay sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat tawaging taksil kundi ang mga sangkot sa umano'y krimeng may kaugnayan sa madugong war on drugs. Makalipas sa kanyang 1 taon mula nang makulong ang dating Pangulo sa ICC, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga pamilya ng biktima ng EJK na makakita ng hustisya. Dagdag pa ni Castro, tila lumilihis na sa kanyang tungkulin si Kaufman dahil sa halip na tutukan ng depensa ng kanyang kliyente, mas nakatuon umano ito sa politika at posibleng naghahanda pa para sa halalan. It is not the President who betrayed the Filipinos, but the perpetrators and co-perpetrators in the commission of the crimes against humanity who betrayed and continuously betray the Filipino people. Here, Kaufman goes again, politicking, instead of defending his own client, pamumulitika. Is he preparing for the 2028 elections? Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, wala pang inaasahang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga supermarket. Makaraang mangako ang mga manufacturer na hindi muna sila magtataas ng presyo sa susunod na 30 hanggang 60 araw. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kinumpirma ng mga manufacturer na kaya pa nilang panatilihin ang kasalukuyang halaga ng mga produkto sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hinihag ni Roque na nasa kabuang 21 manufacturer ng mga basic necessities and prime commodities gaya ng sardinas, tinapay, bottled water, instant noodles, kape, canned meat, toilet soap at kandila ang pahayag na hindi muna magtataas ng presyo. Sinabi naman ni Roque na batid nila ang gastos na kinakaharap ng mga manufacturer sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman nagpapasalamat sila sa commitment at malasakit na mga ito sa mga consumer. Tiniyak din ni Roque na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga manufacturer upang matiyak ang sapat na supply at reasonabling presyo ng mga pangunahing bilihin. Barangay Chairman Patay, isa sugatan sa pamamaril sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Yan naman po ang ibabalita sa atin ni Chris Sansano. Chris, go ahead. Dead on arrival sa pag-amutan ang 40 anyos na kapitan ng barangay, samantalang nasa critical pang kondisyon ang isa pang kasama nito. Makaraan na sila ay pagbabarilin sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo sa kanilang barangay hall. Dito lang Martes na umaga sa barangay Kabulihan, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si Kapitan Arthur Bautista, kasalukuyang chairman sa nabanggit na barangay. Samantalang kinilala naman ang isa pang biktima na si Conrado Bilena, 56 na taong gulang, na sa kasalukuyan ito ay nasa pag-amutan dahil sa tinamo nitong tama ng bala sa kanyang tiyan na tumagos sa kanyang likuran. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan sa mga nakatakas na riding in tandem suspect at kung ano ang motibo sa pamamaril sa dalawang biktima. Ito si Chris Sansano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chris Sansano. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Aabot sa mahigit 20,000 na abot kayang housing units sa Central Luzon ang bubuksan sa mga nais magkabahay sa isasagawang Pag-ibig Regional Housing Fair sa Central Luzon na gaganapin sa Pampanga simula ngayong araw hanggang bukas March 19. Kabilang sa mga maaaring ma-avail ay ang mga pabahay na mayroon lamang buwan ng hulog na 3,411 pesos sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino program ng gobyerno. Mahigit 40 developers at housing agencies ang inaasang makikibahagi sa housing fair kung saan mabibigyang pagkakataon ng publiko na makapamili sa libo-libong house and lot at socialized housing options sa rehiyon na nasa iisang venue at mayroon ding on-site assistance para sa housing loan applications. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary and Pag-ibig Fund Board Chairman Jose Ramon Aliling, layunin ng housing fair na palawakin ang access ng mga Pilipino sa maayos at abot kayang pabahay. Bubuksan ng libreng housing fair mula alas 8 ng umaga at hihikayatin naman ang mga dadalo na magdala o hinihikayat naman ang mga dadalo na magdala ng isang valid ID at proof of income gaya ng huling payslip o income tax return para sa isasagawang initial on-site evaluation. Samantala, magnitude 3.5 na lindol na may lalim na 3 kilometers at tectonic ang pinagmulan yumanig sa Bogus City, Cebu kaninang 6:32 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay aftershocks ng tumamang magnitude 6.9 na lindol sa katubigan ng Northern Cebu noong Setyembre noong nakaraang taon. Wala namang inaasang anumang pinsala at aftershocks matapos ang pagyanig. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 87 centavos. Nasa 68 pesos and 91 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 78 cents.
Ang palitan ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 96 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi March 17, 29, 52, 49, 55, 25 at 9 kung saan isa ang maswerteng nakapag-uwi ng jackpot prize na 100 million pesos, 331,631 pesos and 91 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 33, 9, 22, 37, 44 at 25 kung saan ang papremyo ay aabot sa 117,854,307 pesos and 91 centavos. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 17, 36, 5, 7, 8 at 38 kung saan naabot sa 15,639,575 pesos and 61 centavos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, Sakura Tree sa Japan nagsimula ng mamulaklak sa 3 syudad. Ihatid po ang balitang ito ni Rose May Miranda, RM. Nakabuo ang mga eksperto mula sa University of the Philippines, Manila ng kauna-unahang locally manufactured na automated auditory brainstem response o AABR device gamit ang machine learning para ma-detect ang hearing loss para sa mga bagong silang na sanggol. Ang device na tinatawag na Hearing for Life o HELE ay gumagamit ng over-the-ear headphones para maghatid ng acoustic stimuli na nagsasaaktibo sa internal auditory pathway ng sanggol. Habang naglalakbay ang tunog, ang mga electrodes na ilalagay sa ulo ng bagong silang ay magtatrack sa mga nerve impulse sa auditory pathway mula sa cochlea hanggang sa brainstem. Ayon sa Newborn Hearing Screening Reference Center, higit sa 70% ng mga sanggol na may problema sa pandinig ay nananatiling hindi ma-diagnose na nagpapahirap na malapatan agad ng lunas at posibleng umabot pa sa 5.8 million pesos ang gasto sa specialized care para rito. Bilang kauna-unahang locally manufactured na AABR device, ang HELE ay nagkakahalaga lamang ng 150,000 pesos na mas mura kumpara sa mga imported na brand na nagkakahalaga ng hanggang 1.2 million pesos. Ang device na binubuo ng 3 component na kinabibilangan ng isang wireless module, headphone at isang display console na nagpapatakbo ng HELE Android application. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagkikamoderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Yung kanya po palang balita ay yung unang AI-powered hearing tester para sa mga bagong sila na sanggol sa Pilipinas na na-develop na mga UP expert. Kaya suportahan natin yung mga researchers dyan. No? Correct. Sa UP, maraming talagang maitutulong na inventions. Alright, thank you very much, RM. Lifestyle News. Lifestyle News. Ito na yung ating Yan pala lifestyle yun. news. So, ano ako dito, curious ako dito, no? Saan na kaya yung ano yung syudad sa Japan na nagsisimula ng mamulaklak ang Sakura Tree? Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Mika Fajardo. Mika. Inihayag ng mga cherry blossom spotters mula sa gobyerno ng Japan na namumulaklak na sa unang pagkakataon ngayong taon sa 3 lungsod ang mga sakura o cherry blossom trees na minamarkahan ng opisyal na pagsisimula ng taunang seasonal event. Sinuri ng mga opisyal ng Japan Meteorological Agency o JMA ang benchmark tree ng Somei Yoshino variety sa 3 lokasyon na Kochi sa Timog Kanluran, maging sa Gifu at Yamanashi sa Central Japan kung saan idideklara na nakakita sila ng higit sa 5 bulaklak sa bawat puno, ang minimum na kinakailangan para sa pag-aanunsyo. Unang namulaklak ang puno sa Kochi sa ikatlong magkakasunod na taon na 6 na araw na mas maaga kaysa sa karaniwang taon ayon sa JMA.
habang ang mga nasa Gifu at Yamanashi ay 6 na araw na mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang mga cherry blossom o sakura ay karaniwang umaabot sa kanilang peak sa huling bahagi ng Marso hanggang unang bahagi ng Abril, habang ipinagdiriwang ng bansa ang pagsisimula ng isang bagong taon ng pasukan at business year, kung saan maraming Japanese ang nasisiyahan sa paglalakad at pagpipiknik sa ilalim ng mga punong ito. Sa mga nakaraang taon, ng mga komunidad na malapit sa mga cherry blossom viewing venues ay nagreklamo tungkol sa pagtatapon ng basura, ingay at iba pang mga issue na nauugnay sa over-tourism. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia ngayong petsa po, nag-number 1 sa Billboard Hot 100 ang 1978 song na ito ng grupong Bee Gees. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosa. Kenny! Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 18 taong 1978, nag-number 1 sa Billboard Hot 100 ang awiting Night Fever ng The Bee Gees. Ang kanta ay isinulat mismo na magkakapatid na Gibb na sina Sir Barry, Robin at Morris at nirecord naman nila noong Abril hanggang Setyembre ng taong 1977 na nirelease naman noong January 1978. Ang Night Fever ay isang disco version na inspired sa kantang Kim from a Summer Place ni Percy Faith na nadinig ni Barry habang siya ay may ginagawa. Natapos ni Sir Barry ang kanta katuwang ang mga kapatid habang nakaupo sila sa hagdan at inaalala ang kauna-unahan nilang international hit na New York Mining Disaster 1941. 8 linggong tumagal sa number 1 spot ang Night Fever at 13 linggo naman napasok ito sa top 10 ng Billboard Hot 100. Ang awitin ay unang naging bahagi ng soundtrack ng pelikulang Saturday Night Fever na pinagbidahan noon nina John Travolta at Karen Lynn Gorney. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta! Balitang kakaiba. Ito naman sa ating balitang kakaiba. Isang misis sa Thailand, pinapaupahan sa ibang babae ang kanyang mister. Ay, may ganon talaga. O, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Give me that night fever, we don't know to do it. Gusto ko yung night Oo, maraming may favorite dyan sa kantang yan. Pero, marinig ko yung balitang kakaiba na para lalagnatin din ako. Bakit naman? Talaga na mga, ewan ko ba dito, ito alamin natin, no? Mainit na usapin ngayon sa Thailand ang kakaibang alok ng isang misis sa kabit ng kanyang asawa, kung saan pumapayag itong upahan ng kanyang mister sa halagang 30,000 baht o katumbas ng 47,000 pesos kada buwan. Ayon sa 31 years old na misis na kinilala lamang sa pangalang Kwang, 10 taon na silang kasal ng kanyang mister na isang lesbo, isang pulis. At mayroon silang 8 taong gulang na anak. Gayon mano, nakaraan taon, nagsimula siyang maghinala na may ibang babae ang kanyang mister. Kaya naman kumuha siya ng private investigator para subaybayan ang kilos ng kanyang asawa at doon na nabuko na mayroon itong number 2. Nako. Buti kung number 2 lang, darling. Ano? Baka, oo. Kalaunan, umamin din ang kanyang mister na mayroon nga siyang kabit. At sinabing, hindi na ito kayang iwan. Kanwan. Bunsod nito, gumawa na lang si Kwang ng husband rental agreement kung saan hayaan niyang magsama ang dalawa kapalit ng buwan ng upa. Oh, at least kumita siya. Iba pala ang ganti ng api. Iginiit din ni Kwang na wala siyang planong makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Nagsampa na rin ang patong-patong na kaso si Kwang laban sa kanyang mister kahit pa pinayuhan siya ng commander ng kanyang asawa na huwag nang ituloy ang kasong administratibo dahil makakaapekto ito sa loan guarantees ng pulis sa gobyerno. Sa kabilang banda, nilinaw naman ng isang abogado na ang husband rental contract ay hindi kinikilala sa Thailand.
kaya yan ang mahirap, no, Darlene, no? Ang pag-aasawa ay talagang Ano yan? Talagang commitment. commitment. Kung baga, hanapin mo talaga yung... Minsan di mo rin masabi kasi okay naman sa umpisa Correct. na rin. Oo, totoo yan, Doc Justin. Siguro para nyo rin i-assess yung sarili ninyo kung bakit nangyari yung ganito. Tama. Pero sana may anak sila, no, magdesisyon kayo ng tama. Oo, isipin din yung kapakanan ng bata. Correct. No? Oo, pero ganun pa man ko kasi ganito lang kasimple yan, ano? Kung talagang hindi na kayo magkaintindihan, mahirap din naman sabihin para sa bata na lang. Tama. At magkakamali din kayo. Kaya mag-uusap kayo ng maayos, ha? Parang Ayoko ng nagiging ano ka na tuloy ngayon, Doc Justin. Counselor. Love guru. Guru. Ay, Anyway, nako. yan at yung balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Albert, bigay muna natin ang ating katanungan ngayong araw po ng Wednesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Panahon na bang magdeklara ng national emergency sa Pilipinas sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo? Hindi lang produktong petrolyo, Albert, no? Yung nagsisimula ng Ay, tumaas. nako. Ayan na, nagsimula bukas yung pamasahe. Ayan, tumaas na rin. Tataas na rin bukas, no? Yun sa pamasahe sa aeroplano. Yun, grabe yung simula April 1. Siguro yung mga nakapag-book advance para sa Holy Week, Okay pa yun. Oo. Pero yung mga nagbabalak umuwi, Yung magbubook pa lang ng pagitan ng April 1 hanggang 15, naku, asahan nyo na po. Hindi pa tumataas. Habol kayo. Oo, correct. Pero alam ko for sure, Darlene, hindi lang presyo ng gasolina at mga bilihin ang tumataas. Itong pamasahe, pati BP. Nako, oo, syempre maha-high blood ka talaga. Sabi ko nga sana itong gasolina matutong magmahal. Bakit? Masaktan. Bakit? Para hindi na magmahal ulit. Nako! Madala, no? Hindi na magmahal muli. Oo. Ay, nako. Ay, talagang itawan na lang natin, Albert, dahil wala ganito na. Ito talaga, wala tayong magagawa. At magpapatuloy pa rin to hanggat hindi pa natatapos yung tensyon sa gitnang Kaya pala ang silangan. panahon yun ang lamig para hindi mainit ang ulo natin. Sumasabay yung panahon. Ng season ng March, no, mga kanyusik. Pagka araw, summer season. Pagka gabi naman, madaling araw, winter. Uy, pero pag umaga, ramdam mo pa rin na kahit Ay, mainit, opo. may yung lamig ng hangin. Para ka nasa Baguio or sa Tagaytay, di ba? Correct. Yan mga kanyusik, muli ito po ang ating katanungan. Panahon na bang magdeklara ng national emergency sa Pilipinas sa gitna po ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo? Para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, March 18, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.